Many atheists would define belief primarily in intellectual terms. Yung mga atheists po, dinidefine nila yung belief or paniniwala in intellectual terms. For them, a belief is what can be proven, what can be measured, or empirically verified. So, if ganito yung definition ng belief or paniniwala, from that perspective, faith is often dismissed as irrational or unsupported. Many atheists argue na hindi sila maniniwala sa isang invisible God dahil hindi siya it can't be proven, hindi pwede siyang i-prove, hindi siya pwedeng makita empirically because naniniwala lang daw tayo para tayong naniniwala sa isang flying spaghetti. Pero tandaan po natin, while yung definition nila that belief is what can be proven, measured, or empirically verified, but even itong mga atheists na ito na nagdi-deny sa existence ng isang Diyos, ay nabubuhay sila with certain assumptions and presuppositions. So yung kanilang understanding that belief can be proven is mali. Dahil sila ay naniniwala sa mga bagay na assumptions and presuppositions. For example, they believe that life is important without justification. Ay assume nila that life is important. They believe in some sort of morality. Alam nila na mayroong tama at mali, bawal pumatay. And yet, hindi naman invisible yung law na do not murder. Hindi yun, it cannot be proven. Or they believe na mayroong purpose yung life. So, mali yung kanilang, inconsistent sila doon sa kanilang definition ng belief na it can be measured, proven, and empirically verified. One of the great thinkers in our generation, while hindi siya believer, is Jordan Peterson. Ang ganda po ng definition niya sa belief. Sabi ni Jordan Peterson, ang kausap niya dito ay isang atheist na hindi naniniwala sa Diyos. Pero ang ganda ng definition ni Jordan Peterson, sabi ni Jordan Peterson, to truly believe something means that, ito daw yung to truly believe. Sabi ni Jordan Peterson, you would act in accordance with that belief. You live for it and you die for it. So yun daw yung true belief. You live for it and you die for it. You act in accordance to that belief. So kung tama yung mga atheists na tayo ay nag-exist lang sa kawalan at walang creator, survival of the fittest, dapat yung mga atheist ay pinapatay nila yung kanilang mga anak kasi mga weaklings yun. So in that sense, hindi sila consistent in their beliefs. But Jordan Peterson is correct. Yung true belief is you act on it. You die for it. You live for it. Even a modern thinker like Jordan Peterson recognizes that belief is revealed in action. So yung true belief, yung ating paniniwala ay dapat nakikita sa action. And that is exactly what we see in Abraham. Ito yung makikita natin sa ating binasa sa Genesis 22, pero ang ating pong pangangaral ay kukunin po natin doon sa interpretation ng author ng Hebrews. His faith was not merely spoken, it was proven when he was willing to offer Isaac. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hebrews 11. Ito po yung infallible interpretation ng Genesis 22. So Hebrews 11 verses 17 to 19. So, yung pong binasa natin, ito yung primary reference po nung author ng Hebrews.
So, ininterpret ng author ng Hebrews yung Genesis 22. So, yun yung story, yun yung narrative na ipinapakita dito ng author. Ito po yung New Testament interpretation of Genesis 22. So, verse 17, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only son, to whom it was said, in Isaac your seed shall be called. He considered that God is able to raise people even from the dead, from which, figuratively speaking, he also received him back. Kung maalala niyo po, before po kayo i-send out dito, kapag ako po ang nangangaral sa RBCM or sa Reformed Baptist Church of Malabon, ang serye po na pinag-aaralan natin doon noon ay yung sulat sa mga Hebreo. I'm not sure kung anong sermon yung naabutan nyo. No, so ito pong sermon na ito ay naipangaral ko na po doon sa Malabon at nawa, ito pong sermon na ito kung paanong naging pagpapala doon sa ating iglesia sa Malabon ay maging pagpapala rin dito po sa ating outreach. So, dito po sa Hebreo, kung maaalala nyo po, na ang pinaka-primary na kinakaharap ng author dito, or ang dinidil dito ng author, is the sin of apostasy, the danger of apostasy, o yung pagtalikod. At yung kanilang apostasy ay manifested sa pamamagitan na mayroon silang temptation na bumalik sa mga ceremonies, sa Old Covenant ceremonials na natetempt sila na muling balikan yung circumcision, yung mga Old Covenant sacrifices, yung bloody sacrifices in the Old Covenant, at yung mas malalim na kasalanan na pinapakita dito ng author is hindi lang theological or practical na gusto nilang mag-sacrifice ulit ng goats. Ang pinakamalalim na problema dito na kinakaharap ng iglesia na ito, na dinidil ng author, is pinapaltan nila ang Panginoong Hesukristo. Naghahanap sila ng panibagong pamalit sa ating Panginoong Hesukristo. Naghahanap sila ng ibang kagalakan maliban sa Panginoong Hesukristo. Naghahanap sila ng another way paano makakalapit sa Panginoon. While hindi na po natin danger na wala naman siguro ditong magdadala ng kambing, wala na namang ganong temptation, I believe. Wala na dapat na magdadala kayo ng kambing para i-sacrifice. Pwede para kaldereta. Pwede siguro yon. Pero wala nang ganon dito na natetempt kayo na i-sacrifice ulit yung katulad ng kambing. Wala nang ganon. But I believe relevant pa rin yung dinidil dito ng author sa atin in our generation. Dahil hindi na ninawawala yung danger of apostasy o pagtalikod. Kaya maganda po, ang pagtalikod po, ang ibig sabihin po niyan, hindi ka lang nawawala ng pananampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin noon, naghahanap ka ng another pleasure than Christ. At ito po yung dinidil ng author ng Hebrews. Ang primary na purpose ng author ng Hebrews ay ipakita ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo, na itong mga lumang tipang sakripisyo ay anino lamang, types and shadows lamang ng kagandahan ng Panginoong Hesukristo. At dito po sa verse 11, ito po yung tinatawag na portion kung saan pinapakita ng author ano ba yung faith in action. Ano ba yung itsura ng pananampalataya? Dahil doon sa chapter 10, may warning doon against apostasy, pero sinabi doon ng author na magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi tayo yung mga tumatalikod, kundi yung may pananampalataya na ipe-preserve, magpapatuloy. At pagkatapos ipakita noon na ang means ng Panginoon para tayo ay magpatuloy ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hebrews 11 verse 1, theologically, dinefine yun ng author. Ang sabi ng author sa Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of the things hoped for. Ang ibig sabihin noon, faith is the reality of the future things hoped for.
Ibig sabihin, ginagawang realidad ng pananampalataya yung mga future promises, future blessings. Iyon, ginagawang tangible yon ng pananampalataya. At pagkatapos i-define po ng author, theologically, what is faith? Ang ginawa ng author, hindi lang siya abstract, pinakita niya ito sa pamamagitan ng mga kilala nilang characters in the Old Covenant. At dito po sa bahagi natin, ito po ay isang chunk, pinakamahabang portion sa mga character in the Old Testament is patungkol kay Abraham. Yung first part po ay ininterpret po ng author yung Genesis 12 hanggang 17 kung saan nakipagtipan si Yahweh kay Abraham at may pangako doon na magkakaroon siya ng seed. Sa kabila na lumipas na yung kanilang kakayanan na mga anak, matatanda na sila, si Abraham ay 100 years old na, si Sarah ay nasa 90 years old. So wala na silang kakayanang mga anak. And yet, nagbigay ng pangako ang Panginoon. At ito pong bahagi natin, tinupad na ng Diyos yung kanyang pangako na imposibleng mangyari, but by God's miraculous work, ito ay nangyari at ibinigay sa kanila si Isaac. At ito na po yung fulfillment ng pangako ni Yahweh, ng Diyos kay Abraham na ibibigay sa kanya si Isaac. Na sa pamamagitan ng seed na ito, dito manggagaling, pagpapalain ang maraming mga bansa. So yun po ay interpretation ng author sa Genesis 12. Dito naman po, sa ating pag-aaralan ngayong umaga, nagpatuloy po ang author sa pinakamahalagang bahagi sa buhay ni Abraham. At ang ginamit po ng author, I believe si Apostle Paul yung author ng Hebrews, ay yun pong binasa natin sa Genesis 22. At sinamarize po ng author yung life ni Abraham sa ganitong salita. Sa verses 17 to 18, sabi doon, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only son, to whom it was said, in Isaac your seed shall be called. So makikita po natin dito na ang emphasis pa rin ng mga verses na ito ay patungkol pa rin sa pananampalataya ni Abraham. Malinaw po, sabi doon, by faith, Abraham. So dinidefine, pinapakita ng author ano bang uri ng pananampalataya mayroon si Abraham. Malinaw rin po, kagaya ng nabanggit ko kanina, tinupad na ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham na sinabi din ng author na si Abraham daw ay good as dead na. And yet, ang ibig sabihin noon ay wala na siyang kakayanang mga anak, tapos na yung kanyang generation. And yet, tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako at ibinigay sa kanilang dalawa ni Sarah, si Isaac. Pinapakita dito, yung pwede nating unang makita dito na ang Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako. Kaya sabi doon, he who had received the promises, natanggap ni Abraham yung pangako ng Diyos sa kabila ng kasal. Di ba nagkasala pa si Abraham bago yung katuparan ng pangako? Nagkaroon pa ng Ishmael, di ba? Sa pamamagitan ni Hagar, nagkaroon pa rin siya ng doubt ng pangako. Despite of that, binigay pa rin ng Diyos ang kanyang pangako at ibinigay si Isaac. In Genesis 12, Abraham received the revelation of the promise. In Genesis 15 and 17, this promise are affirmed by way of covenant. Na-affirm ito, Genesis 12 is the promise, ginawa yung tipan sa Genesis 15 and 17. Now, in Genesis 22, this is the test, the trial of Abraham's faith. Dito ay patutunayan kung totoo ba talaga yung pananampalataya ni Abraham. So makikita natin ang irony po, napaka-ironic ng account na ito. Sana makita niyo yung irony ng account ng Genesis 22. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na bibigyan siya sa kabila na sila ay wala ng kakayanang mga anak. Ibinigay pa rin si Isaac. So tinupad ng Diyos ang pangako na sa pamamagitan ng seed na ito,
magkakaroon ng maraming mga anak si Abraham, kagaya ng sinabi kanina sa Genesis 12, na sabi ni Brother Popoy, na magiging sindami, sabi sa Revelation, and then sa ibang mga bahagi ng Biblia, na yung anak ni Abraham ay sindami ng mga bituin sa langit at ng mga buhangin sa dagat. Ganun kadami. And yet, nung itinupad na ang pangako na ibinigay sa Isaac, inutusan ng Diyos si Abraham na gawing burnt offering si Isaac. So nakikita niyo doon yung confusion. Kung ako si Abraham, may confusion doon. Kasi kay Isaac magmumula yung maraming mga anak ni Abraham, and yet inutusan ng Diyos na patayin ni Abraham ang kanyang anak, ang katuparan ng pangako. Pero sa kabila ng trial na ito, ng mabigat na pagsubok na ito, sila ay nagtiwala kung kanino nang galing ang pangako. May confusion. I believe theologian si Abraham, covenant theologian siya, alam niya yung covenant theology niya, alam niya na mayroong perpetual na promise ang Panginoon sa kanya, pero dito is magkakaroon ng confusion theologically. Bakit inutos ng Panginoon, tinupad niya yung pangako, and yet pinapapatay, offer, inutos na gawing burnt offering si Isaac. So may confusion, pero despite of confusion ng kalituhan, dahil sa pananampalataya, ito ay sinunod ni Abraham at willingly si Isaac din. Nagtiwala sila hindi doon sa circumstance na papatayin niya ang kanyang sariling anak, kundi ultimately nagtiwala sila doon sa karakter ng Diyos na hindi pwedeng magsinungaling, hindi pwedeng magbago. Ibig sabihin yung naniwala si Abraham despite of confusion and trials. Naniwala si Abraham na yung Diyos na nangako ay Diyos na matapat at hindi nagbabago. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos, at nagtiwala si Abraham sa mga pangako at salita ng Diyos sa kabila na kukunin sa kanya ang pinakamahalagang tao, si Isaac. Yung kanyang belief sa isang unchanging, sovereign, faithful God, nag-translate ito into action. Tumugon siya ng may pananampalataya. So ito po muna ang ating mensahe for this morning. Because God is the object of faith, and because it enables us to enjoy the beautiful person of Christ, faith also enables us to obey and believe the promises and the word of God. So, yung pong bahagi ng pangangaral ko sa part na ito, pinakita ko doon sa unang part na yung faith is powerful hindi dahil sa kanyang sarili. Powerful yung faith dahil doon sa object, ang Diyos. At dahil ang Diyos yung object ng faith, faith enable us to enjoy the beauty of Christ. Pero hindi lang natin nai-enjoy si Christ through faith. Ang ginagawa rin po ng pananampalataya is ginagawa nito na sumunod tayo sa utos ng Panginoon at sa kanyang salita. Ayun yung sinasabi ni Jordan Peterson. True belief is you live for it and you die for it. Yun yung test of true belief. At ito po yung ginawa ni Abraham. Sa kabila na may threat ng death sa kanyang sariling anak na si Isaac, sinunod niya, isasacrifice pa rin niya si Isaac. Dalawang bagay po ang ating pwedeng tingnan. Una po, gusto ko pong gawin natin sa sermon na ito, yung immediate na pwede nating makita, and then yung typological. Ano ba yung tinuturo nito? Una po, obedience as the evidence of faith. Yun po yung una nating pwedeng makita, primary. But secondly, ano yung fulfillment ng narrative na ito na ginamit ng author?
Secondly, Christ as the essence of faith. So madali lamang pong tandaan, obedience as the evidence of faith, ang pagsunod bilang pruweba ng pananampalataya, Christ as the essence of faith, si Kristo bilang laman or esensya ng pananampalataya. So unang bagay, yung immediate na pwede po nating makita dito, obedience as the evidence of faith. When the author of Hebrews interpreted the Genesis 22 account, he said, yung account na yon, when he was tested. Tandaan po natin na ang layunin ng Diyos sa test or mga pagsubok, trials, hindi po para magkasala ang isang mananampalataya. Yun po yung layunin ng mga trials. Hindi po tinutulak ng trials, ng pagsubok, ng suffering, ang mananampalataya na magkasala. Kagaya po ni Abraham. Hindi siya tinutulak ng Diyos dahil walang shadow of darkness sa ating Diyos. Sinabi rin ni James 1:13, remember that God tempts no one to sin. Hindi niya tinutulak ang tao na magkasala. Kung magkasala man tayo, we are responsible. Kagaya, binasa doon sa Genesis 12 na nagsinungaling si Abraham. So, pinagsinungaling niya si Sarah na sabihin ay kapatid. So, responsible sila doon sa kasalanan na yun. And yet, yun ay part ng decree ng Panginoon. Pero responsible tayo sa ating mga kasalanan. Kaya, yung trials, kagaya ng test dito kay Abraham, hindi na ito ginagawa upang itulak siya sa kasalanan. But God tests the genuineness of our faith for our further sanctification and sometimes by means of pain and trials. Sabi ni Peter, 1 Peter 1:7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So kapag daw dumating yung judgment, I believe yung tinutukoy ditong revelation of Jesus Christ ay hindi primarily second coming, kundi yung mangyayaring siege or yung AD 70. Ang sinasabi ni Christ dito sa mga ni Peter sa mga mananampalatayang ito, pag dumating yung judgment sa AD 70, matetest yung kanilang faith kung ito ba ay totoo. At ito ang purpose ng test ng Diyos kay Abraham, para maipakita ang katotohanan ng kanyang pananampalataya. Para maipakita yung pruweba na totoo ba talaga ang pananampalataya ni Abraham. At sa binasa natin sa Genesis 22 verse 2, sabi doon, he said, utos ng Diyos kay Abraham, take your son, your only son Isaac, whom you love. Yung emphasis, di ba, ng Diyos? Take your son, your only son. Talagang yung emphasis na, yun lang yung nag-iisa mong anak, wala kang ibang anak. Your only son, hindi lang yun, whom you love. So yun yung emphasis, your only son, whom you love. And then sabi doon, and offer him as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Kung ilalagay po natin ang ating katatayuan kay Abraham, gaya ng pinakita ko kanina, nangako ang Diyos sa kanila na magkakaroon sila ng maraming mga anak, sa kabila na lipas na ang kanilang pagkakaroon ng anak. Yung initial promise po ng pagbibigay ng anak or yung pagbibigay kay Isaac, Abraham was already 75 years old at si Sarah naman po ay 65 years old. And after 10 years, di ba, Abraham had a son, si Ishmael, kay Hagar. But we know, ang linaw nung sinabi ni Yahweh, your only son Isaac. So, yung true promised child ay hindi si Ishmael. Well, may pangako pa rin kay Ishmael, may pagpapala pa rin kay Ishmael, pero malinaw na ang covenant child ay si Isaac. Kaya yun yung emphasis ng Panginoon, your only son Isaac. So, hindi si Ishmael yung promised seed ni Abraham. And after
15 years, 100 years old na po si Abraham sa Genesis 21 verse 5 at si Sarah naman po ay 90 years old. We know na naniniwala pa rin si Abraham at si Sarah sa pangako ng Diyos. And after 25 years of waiting, Sarah became pregnant. At pinangalanan niya ang kanyang anak na si Isaac. Pagkatapos ng katuparan na ito ng mahabang paghihintay ni Sarah at ni Abraham, inutusan ng Diyos si Abraham na gawing burnt offering si Isaac. Sa kabila nung matagal na paghihintay, katuparan ng pangako, malamang confused theologically si Abraham, pero dahil sa pananampalataya, ito ay sinunod ni Abraham. Naniwala si Abraham sa matapat na Diyos. Kaya po ang sabi ng author sa verse 19, ang ganda po nung sinabi ng author, he considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Wala po sa Genesis 22, hindi po natin mababasa na explicitly naniwala si Abraham na muling bubuhayin ng Diyos si Isaac, if ever, hypothetically, mamatay man, wala po yun sa Genesis 22, explicitly. Pero nung ininterpret na nung author, yung Genesis 22, ang sabi ng author, he considered that God was able even to raise him back. Naniwala daw si Abraham na may kakayanan ng Diyos na muling buhayin si Isaac. Pero makikita natin na alam ni Abraham ang pangako ng Diyos kay Isaac, na kay Isaac magmumula ang kaligtasan at pagpapala sa mga bansa. Theologically correct si Abraham doon na kay sa pamamagitan ng kanyang seed, si Isaac, pagpapalain ang maraming mga bansa. Ibig sabihin, kapag namatay si Isaac, it means matatapos na ang pangakong ito. Ibig sabihin, hindi naging matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So, pwedeng ganun yung maging nasa mind ni Abraham. Bakit inuutusan ako ng Diyos na patayin si Isaac? Ang pangako nga is manggagaling kay Isaac ang blessing sa mga nations. Subalit alam ni Abraham na matapat ang Diyos sa kanyang tipan. Gusto ko pong ipakita yung Genesis 15 verse 17. Sabi doon, when the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. Explain ko lang po ng short yung ano ba yung meaning nito. Ito po ay nasa konteksto ng pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. At lahat po ng pakikipagtipan ng Diyos, in fact, lahat po ng tipan in the Old Covenant is in somehow death threat. Ibig sabihin, yung yung metaphor na dumaan ng Diyos doon sa mga bangkay po yun ng mga animals, yung tinutukoy dito, yung pass between these pieces, yung pagdaan ng Diyos, yung metaphor na pinapakita dito sa Genesis 15, yung pagdaan ng Diyos doon sa mga bangkay, ibig sabihin, yung Panginoon ay nag-i-impose ng death threat sa kanyang sarili. Na kapag hindi niya tinupad yung tipan niya kay Abraham, it is as good as dead na rin yung Diyos. Ibig sabihin, mawawala na yung pagiging Diyos niya. Ibig sabihin, nag-i-impose siya ng death sa kanyang sarili, death threat, kapag hindi niya tinupad ang covenant na ito. Kaya naniwala si Abraham na kahit mamatay si Isaac, based on this transaction sa Genesis 15, muli itong bubuhayin ng Diyos. Dahil hindi pwedeng suwayin ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. Dahil mawawala yung kanyang pagiging Diyos. While hypothetically, hindi yun pwedeng mangyari. Pero malinaw doon, for our capacity, naglagay ng death threat ang Diyos sa kanya, sa kanyang sarili. Pagpapakita yon ng katapatan niya, yung pledge niya doon sa tipan niya. At may hint rin, na hypothetically, mamatay man si Abraham, alam nyo ba na assured, mamatay man si Isaac, alam nyo ba na assured si Abraham na mabubuhay si Isaac? Sa verses
uh, 20, Genesis 22 verse 5. Ang ganda po nito. Sabi doon, then Abraham said to his young men, di ba nagsama ng dalawang young men? Pero nung sinabi ni Abraham sa kanila, sabi doon, stay here with the donkey. I and the boy, Isaac, will go over there and worship. So magsasamba sila dahil nga i-offer si Isaac. Pero ano po yung sinabi doon na last? And come again to you. Sabi ni Abraham, tumigil muna kayo dito, stay there with donkey. Pupunta kami ni Isaac doon sa bundok. Magwo-worship kami at babalik kami sa inyo. So while hindi explicitly sinabi na naniniwala si Abraham sa resurrection, pero yun yung sinabi niya. Promise, babalik kami sa inyo. Kaming dalawa, ako at si Isaac ay babalik sa inyo. At dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay sumunod sa Diyos. Yung sinasabi ni Jordan Peterson, he can live for it and he can die for it. At ginamit rin po itong case na ito, itong pag-test sa pananampalataya ni Abraham, sa sulat po ni James bilang case in point na ang totoong pananampalataya ay naipapakita sa pagsunod sa mabubuting gawa. James 2:21. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? So na-justify daw si Abraham through good works. Dahil sinunod niya yung utos ng Panginoon na i-sacrifice, ihandog si Isaac. Let me clarify na hindi po ito nagtuturo ng salvation by good works. Hindi po yun ang itinuturo. Pero yung tinutukoy dito ni James na na-justify, inaring ganap, ito po ay hindi justification before the courtroom of God. Hindi po ito before sa korte ng Diyos, but justification before men. Nakikita. Ibig sabihin, yung pruweba ang tinutukoy dito. At kumuha siya ng katuruan sa narrative na ito, dun sa pag-test kay Abraham, sa verse 22 ng Genesis, so sabi niya, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. In fact, doon sa ilang bahagi ng James, ipinakita niya na yung kaluluwa at katawan ay hindi pwedeng paghiwalayin. Na kapag humiwalay yung kaluluwa sa katawan, ito ay patay. Mamamatay yung katawan. So, hindi pwedeng paghiwalayin. Yun yung metaphor ni Santiago, ni James, patungkol sa faith and good works. Hindi pwede silang magkahiwalay. Ibig sabihin, ito ay relasyon ng katawan at ng kaluluwa. Ganun yung pagpapaliwanag ni James, na hindi pwedeng sabihin mo na totoo yung pananampalataya mo, pero hindi ito nakikita sa mabuting gawa. At pinapakita nito ang pinanghawakan ni Abraham, ang pangako ng Diyos, na nagresulta ito sa pagsunod sa pangako at salita ng Diyos. Kaya ang point po natin dito, ang buhay na pananampalataya ay naipapahayag sa mga gawa sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Faith that is alive demonstrate itself in works through obedience to the Word of God. So, yun yung pruweba. Well, hindi yung good works ang foundation ng faith, pero yung good works, yung ating kabanalan, ito yung pruweba na genuine yung iyong pananampalataya. Hindi kailangan maging perfect, kagaya ng pananampalataya ni Abraham na hindi perfect. Nagkasala pa nga siya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak kay Hagar, and yet, ito ay genuine dahil naipakita ito, na-test ito, through good works. Kaya hindi sapat na sinasabi mo na naniniwala kay Kristo, subalit hindi ito nakikita sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Tandaan po natin na ang kabanalan ay hindi po kailangan magantay tayo ng persecution para matest yung ating kabanalan at pananampalataya. Ang kabanalan po ay nasusukat sa mga ordinaryong pamumuhay natin
araw-araw. Practical po. Hindi po kailangang mag-antay tayo ng another pandemic para matest yung ating pananampalataya. While dapat, manindigan tayo kapag may persecution, mananampalataya tayo kapag may pandemic, pero yung totoong pananampalataya po ay araw-araw. Ang Kristiyanong pananampalataya po ay pang-araw-araw. Naipapakita po ito sa pagwaksi sa ating mga kasalanan para kay Kristo. Kagaya ni Abraham, pwede siyang magkasala na itakbo na niya si Isaac, and yet, dahil may pleasure siya kay Yahweh, yung contentment niya, yung joy niya is identified with Yahweh. While may pagmamahal siya kay Isaac, hindi noon na-diminish yung kanyang pananampalataya. Ang kanyang pag-ibig kay Isaac ay dahil sa pag-ibig niya kay Yahweh. Kaya kaya niyang ibigay si Isaac. Na ipapakita ito sa pagpili ng kagalakan ni Kristo sa halip na kasalanan. Naipapakita rin ito ang paghahawak, naipapakita rin ang pananampalataya sa paghawak sa mga pangako ng salita ng Diyos. Pero bilang unang hamon, kung ikaw ay nag-aangking mananampalataya, sinasabi mo na ikaw ay may pananampalataya kay Kristo, ang unang hakbang ng totoong pananampalataya ay hindi po pagdi-devotion. Hindi po ang pagpe-pray quietly sa inyong room. Ang unang hakbang ng totoong pananampalataya ay pagpapasailalim sa tubig ng bautismo sa konteksto ng iglesia. Dahil ito ay public. Yun yung sinasabi ni James. Yung pananampalataya ay public. Justification before men. Nakikita, tangible. At ang unang step ng ating faith ay sa pamamagitan ng pagpapailalim sa bautismo. Kung ikaw ay mananampalataya na at hindi ka pa bautismado o hindi ka pa miyembro ng isang lokal na iglesia, questionable ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, ang totoong pananampalataya, ito ay napapatunayan sa panlabas na tanda, ang bautismo. Kagaya ng lumang tipang mga Israelita, while by blood sila ay Israelites, kailangan din itong patunayan through circumcision. At tayo rin, bilang mga mananampalataya, hindi sapat na sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya pero wala ka sa ilalim ng isang lokal na iglesia. So, magpailalim ka, magpabautismo ka kung ikaw ay nag-agree na sa pananampalataya, kung naniniwala ka na si Kristo ang tagapagligtas, ang iyong hari. Ang pruweba niyan ay pagpapailalim sa bautismo at sa iglesia. At tayo naman, sin to be mortified kung ang pananampalataya natin ay nananatili na lamang nakaturuan at hindi nakikita sa mabuting gawa. Naniniwala tayo that God will provide all our needs, na may care siya even sa mga ibon, sa mga halaman, and yet, we are full of anxiety. Naniniwala ka dun sa sinabi ni Jesus na siya magpo-provide, even yung hair mo ay numbered. Theologically, naniniwala ka doon, and yet, you are full of anxiety na wala ka lang merienda, namumroblema ka na. Hindi pa nga tapos yung araw, hindi ka pa nga nagpapasalamat, pero inaalala mo na kagad ang bukas. Anong sinabi ni Jesus na sa Matthew 6? Enough yung ngayon, yung kaalalahanin ng pangkasalukuyan. Enough yun, biyaya yun ng Panginoon. We believe that God restores relationships. Naniniwala tayo that God is the God of reconciliation. Reconcile niya ang Diyos through the mediatorship of Christ at ang humanity. You believe that God is the God of reconciliation, and yet, we are aloof in conflict resolution. Naniniwala ka na ang Diyos ay nagre-reconcile, and yet kapag confrontation, conflict resolution, umiiwas ka. Ang layunin po ng bawat trials ng Diyos ay para sa ating kabanalan.
In fact, yung conflict, yung pagkakulang natin minsan sa ating mga pangangailangan, ito po yung mga test, day-to-day test. Yung conflict po, kaya maganda po yung conflict resolution dahil yung pong conflict ay hindi special. Araw-araw pong nangyayari. Yung mag-asawa, kung saan lang kakain, may conflict na kagad. Saan ba tayo kakain? Sa family, saan mamamasyal, anong papanoorin sa Netflix, may conflict na kagad doon. So, ordinary yung conflict. At yung mga conflict na yun, kahit maliliit, pwedeng matest doon yung ating pananampalataya. Hindi natin kailangan antayin na magkaroon tayo ng cancer para ma-prove yung ating pananampalataya, kundi doon sa mga maliliit, ordinaryo na mga sitwasyon, doon natetest din ang ating pananampalataya. Faith that does not reveal in itself in works, in a changed life that glorifies God and seeks His heart for the world, is dead, lifeless, workless, and worthless. So, ang pananampalataya na hindi nakikita sa mabuting gawa, in reality, it is not faith at all. It is only the shell or the corpse of faith. So, kung ang pananampalataya natin ay walang gawa, siya ay parang kabaong lang. Napatay yung nasa loob. Na maganda yung kabaong mo. Pero kabaong pa rin yun. Ang nilalagay sa kabaong ay patay. Sabi ng ating sariling confession of faith, faith thus receiving and resting on Christ and His righteousness is the alone instrument of justification. Ang ganda po ng sinasabi ng confession. Hindi po repentance, hindi love, hindi desire, yung magja-justify sa atin, hindi yan yung means para sa ating justification. Sabi ng confession, it is faith alone. So, ang means na titingnan ng Panginoon sa kanyang korte is yung empty hand natin na tumatanggap doon sa katuwiran ni Kristo. And yet, sinabi ng confession of faith, and yet, it is not alone in the person justified. So, yung sinasabi dito ng confession of faith, sa courtroom ng Panginoon, kapag titingnan ka niya, hindi niya titingnan yung iyong repentance. Kapag justification yung pinag-usapan, yung pag-aaring ganap, hindi niya titingnan yung iyong sincerity, yung iyong repentance, kundi yung pagtingin mo, yung object ng pananampalataya mo, si Kristo. Pero sa part ng sinner, hindi pwedeng wala yung yung good works. Hindi pwedeng wala yung repentance. Hindi pwedeng wala yung sincerity. Necessary element siya ng true faith. Sana malinaw yon. Pag yung sa courtroom ng Diyos, yun yung tinitingnan, yung faith alone. Pero sa atin, yun yung sinasabi ng confession, never alone, sabi doon, but is ever accompanied with all other saving graces, is no dead faith, but worketh by love. So, yun yung balance. While as far as our justification is concerned, we are justified by faith alone, in Christ alone. Pero kapag pinag-usapan na yung pruweba ng pananampalatayang ito, ng justification natin, it is accompanied by sanctification and good work. Sabi ng isang theologian, si Davids, dead orthodoxy has absolutely no power to save and may, in fact, even hinder the person from coming to living faith, a faith enlivened by good works of charity. So, yung dead orthodoxy daw po ay hindi talaga nagdadala sa totoong kaligtasan, kundi ito ay pinapawalang bisa pa nga nito ang pananampalataya. Kaya ipakita po natin na totoo ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating aktibong pagsunod at paghawak sa mga pangako ng salita ng Diyos. Ito po yung ginawa ni Abraham. Naniwala siya that God is the immutable God. He is the faithful God. Hindi nagbabago. At yung kanyang belief na yon ay nagresulta sa kanyang pagsunod na willing siyang isacrifice si Isaac. Pero kung ganun lang yung magiging message natin,
Hindi po masama yun. Yun nga yung main point, yun yung first point ko about good works. Pero hindi po yun yung main thrust ng narrative na ito. At dito po tayo pupunta sa main thrust ng narrative na ito sa test ng faith ni Abraham. Christ as the essence of faith. We know po ang sumunod na pangyayari. Sinabi ng Diyos kay Abraham na dalhin si Isaac sa mountains of Moriah at gawin siyang burnt offering to the Lord. So, nung naihanda na, binutusan siya dalhin si Isaac sa mountains of Moriah. Pero dahil sa pananampalataya, alam natin, yun nakita natin, sinunod niya ang utos ng Diyos. At isinama ni Abraham ang kanyang anak ni Isaac sa mountains of Moriah. Marahil wala pong idea sa Isaac na sa inutos ng Diyos. Naglalakad siya kasama si Abraham, dala-dala ang panggatong na gagamitin sa sakripisyo. At noong nasa altar na sila, nagtanong si Isaac, di ba? So, wala siyang idea. Pwede nating i-assume na walang idea. May idea si Isaac dun sa covenant na nangyari sa Genesis 15 and 17, pero wala siyang idea pa doon sa utos na ito na isasacrifice siya. Kaya, anong tanong ni Isaac nung nakahanda na yung mga panggatong doon sa altar? Sabi ni Isaac, where is the lamb for the burnt offering? Nasaan yung lamb? Nasaan yung sakripisyo? And Abraham said, God will provide. So, we can assume na walang idea si Isaac doon sa utos ng Diyos kay Abraham. Hindi po na-record kung ano pa ang laman ng pinag-usapan nila, pero clear na ni-reveal ni Abraham ni sa Isaac ang sacrifice. Dahil inilagay ni Abraham si Isaac doon sa altar. Pero wala po kayong mababasa na nagreklamo si Isaac. Willingly, may pananampalataya rin sa Isaac. Kahit hindi siya yung first son na nakareceive ng utos, sinunod pa rin niya yun. Marahil, malinaw po yung emphasis ni Yahweh, your only son, whom you love. So marahil, kung i-imagine natin yung nangyari doon sa Mount of Moriah, mahal na mahal nilang dalawa, mahal na mahal ni Isaac, ni Abraham, si Isaac. Marahil may iyakan sila doon na nangyari doon. Dahil nag-iisang anak ni Abraham na in-record pa ni Yahweh na mahal na mahal. At alam po natin ang nangyari. Noong itinaas na ni Abraham ang kanyang kamay, kahawak yung knife upang i-sacrifice si Isaac, may nagsalita mula sa langit. Genesis 22:11-13. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the boy, or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered up as a burnt offering instead of his son. Kadalasan po, nakakalungkot sa maraming iglesia, tinuturo po ito sa Sunday school, at ang nagiging bida po ay yung pananampalataya ni Abraham. Wala pong masama doon, yun nga po yung first point natin. Pero sa ating pong teksto, verse 19, he considered that God was able even to raise him from the dead, pertaining to Isaac, from which, figuratively speaking, he did receive him back. So, gusto ko lang pong ipaliwanag yung word na figuratively speaking. Ano ba yung tinutukoy doon? Yung pong figurative na word ay dito po kinuha yung word na parable. Diba yung mga story na mayroong hidden message doon, spiritual message doon. So, yung pong figurative, dito kinuha yung Hebrew word, Greek word na parabola, parable. At yung figurative po na tinutukoy dito, ang tinutukoy dito, pwede po rin natin makita na figuratively,
hindi naman talaga literally namatay si Isaac. So figuratively, namatay siya, hindi literal. But like Abraham, sinabi dun sa unang passage that Abraham was good as dead. Ibig sabihin, wala na siyang kakayan ng mga anak. Like Abraham, si Isaac din was good as dead. Dahil dun sa utos ng Diyos na patayin si Isaac. Yet, God provide. And figuratively speaking, he was resurrected. So, yun yung tinutukoy dito. Figuratively, namatay si Isaac, yun yung sabi ng text mismo, figuratively, but not literally, and figuratively, binuhay rin siya ng Panginoon. Pero tandaan po natin, Isaac is a type of Christ. So, meron pong parallelism or pwede nating makita na pagkakapareho, 'di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So yung language na only Son. So pwede natin yung i-apply sa Panginoong Hesukristo. Pero makikita natin that Isaac is a type of Christ. Therefore, the story of Abraham and Isaac is not primarily about their unwavering faith. Hindi ito primarily, ultimately tumutukoy sa kanilang hindi nababaling pananampalataya. Ultimately, this story points to the singular seed of Abraham. The true and singular seed of Abraham is not Isaac, but our Lord Jesus Christ. Gusto ko lang pong pakita sa inyo na yung pong kapag sinabi nating type or typology, hindi po ito kailangan one-to-one na exact because the antitype, the fulfillment is greater than the type. So, hindi po 1:1 na dapat kung ano yung nangyari kay Isaac, ito yung rin yung mangyari kay Christ. In fact, hindi po kumpleto yung typology kay Isaac. Because there is similarity between Christ and Isaac. Both Christ and Isaac both submitted to the will of God. But there is significant difference. When Isaac was about to be sacrificed, ito yung sinasabi ko na hindi kumpleto yung typology kay Isaac. Ang talagang typology is yung ram. God provided a ram. In the case of Christ, nung siya ay nasa cross, no ram came. Di ba nagtanong si Isaac, where is the lamb? After 100 years, alam nyo ba, yung tanong ni Isaac, where is the lamb? Sinagot po ito ng last prophet of the Old Covenant. Who is the last prophet of the Old Testament? John the Baptist. Sabi ni Isaac, where is the lamb? Sabi ni John the Baptist, John 1:29, behold, the Lamb of God who take away the sin of the world. In contrast kay Isaac, may dumating na ram kay Isaac. But in contrast, kay Christ, walang dumating na ram. He himself became the burnt offering for God. Figuratively speaking, Isaac died, but Christ died literally for our sake. And He was literally resurrected. Alam niyo ba na naligtas sa kapahamakan si Isaac not because of the ram, but because of Christ. Hindi pa need mamatay literally ni Isaac dahil hindi siya yung true seed. Siya lang yung means para mailabas yung true seed ni Abraham, si Christ. Kaya po ang point po natin dito, Christ is the essence of our saving and sanctifying faith.
He is the fulfillment of all the prophecies and promises of God. He is the incarnate faithfulness of God. Kung kay Abraham, this is mere promise, and yet, hinawakan ito ni Abraham in the new covenant, yung faithfulness ng Panginoon na promise kay Abraham became man, naging tangible, naging flesh. God became flesh. Kaya sabi ni John the Beloved, 1 John 4:10, and this is in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and He sent His Son to be the propitiation for our sins. So si Christ po, yung essence ng ating pananampalataya. Si Christ yung ground ng ating pananampalataya. Kaya po yung pwede pong sin to be mortified when we do things apart from faith. Kapag gumagawa tayo ng hindi naayon sa pananampalataya natin kay Kristo, whether it is pursuing holiness, na nag-iipon ka ng merit, na hindi to grounded sa person ng Panginoong Jesucristo, whether ito ay sa work, na gumagawa ka lang, nagtatrabaho ka lang to earn money para makabili ng magandang kotse, para makabili ng magandang bahay, even when you pursue romantic relationship, para gusto mo lang magkaroon ng magandang asawa at hindi mo ito nakikita na part ng kingdom ng Panginoong Jesucristo, ito po ay kasalanan. At kapag walang pananampalataya kay Kristo ang ating mga ginagawa, ito ay nauuwi sa frustrations, doubts, and fears. Kapag po yung work nyo, kayo ay nagpapaalipin lamang sa boss nyo, kahit gaano yung salary, kahit gaano kalaking salary ang matanggap nyo, magkakaroon ng frustration pa rin. Pero anong sinabi ni Paul sa mga alipin to sa Colossians 2, yung mga alipin daw, gumawa sila ng hindi dahil nakikita sila ng kanilang mga amo, kundi gumawa sila sa kaluwalhatian ni Kristo. At ang Panginoong Jesucristo ang magbibigay ng reward. The greatest reward in our work is not salary, kundi yung contentment, yung glory na luwalhati ba natin si Kristo. Even sa mag-asawa, sa family, kung wala ang Panginoong Jesucristo sa inyong pamilya at hindi mediated ni Christ yung pag-ibig mo sa iyong asawa, lahat yan ay mauuwi sa frustrations. Lahat yan ay mauuwi sa pagtatalo. Pero kung unang pag-ibig mo ay si Kristo, at dahil minamahal mo si Kristo at minamahal ka rin niya, dito magiging genuine, Christ-centered yung pag-ibig mo sa iyong asawa. Lahat po ay dapat mediated by Christ. Hindi lang justification, hindi lang sanctification, hindi lang about salvation. Lahat ng ginagawa natin, family, vocation, career, romantic relationship, ang ultimate na minamahal dapat natin, pananampalataya na natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kapag walang pananampalataya kay Kristo ang ating mga ginagawa, ito ay nauuwi sa frustrations. Kapag ang ating kabanalan ay by our own strength, mauuwi ito sa doubts. Mananampalataya pa kaya ako? Mauuwi ito sa takot. Pero kung ang ating sanctification, ang sentro nito ay ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ko sinasabi na mawawala yung struggle, pero naroon yung contentment. Yun yung sinabi ni Pablo sa Philippians 4. Natutunan ko ang taggutom, natutunan ko rin ang tagbusog, natutunan ko ang kahubaran at kagutuman. And yet, sabi niya, hindi doon sa situation, yung kanyang joy, yung kanyang contentment. Anong sabi niya doon? Famous text. I can do all things through Him who strengthens me. Yung contentment niya ay hindi nandun sa material, hindi nandun sa situation, kundi yung ultimate and true contentment niya ay nasa pananampalataya niya sa Panginoong Hesukristo.
At yun nawa po ang mag-define ng ating pagkatao. Hindi po yung karir natin, hindi yung pamilya natin. While galing yun lahat sa Panginoon, pagpapala yun sa Panginoon. Pero yung gusto kong book, na wala pa ako nito, pero yun yung gist ng book na yun, ordered to love. May order po yung love. Primary po, yung pag-ibig ng Diyos sa atin at yung pag-ibig natin sa Kanya. At kung ganun po yung order ng love natin, mag-e-emanate po yun sa lahat ng aspeto ng ating relationship. Hindi madali dahil may remaining corruption, pero despite of conflict, struggle, mayroon pong contentment. Dahil wala doon yung contentment mo. Hindi sa suffering, hindi sa prosperity, kundi sa person ng Panginoong Hesukristo. Kaya po tayong mga mananampalataya bilang hamon, gawin natin ang lahat ng bagay sa liwanag ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo para sa kaluwalhatian ng Trinidad na Diyos. At may nag-apply po ng principle na ito na isang missionary, si James Hudson Taylor. Siya po yung pioneer missionary to China's interior and founder of China Inland Mission. Known today, yung pong modern na niya is Overseas Missionary Fellowship. Siya po yung among first missionaries, cross-cultural. So, in 1867, dahil harsh yung condition sa China, his elder daughter Grace died because of meningitis. I think wala pang gamot noon, time na yon. At the age of 8, so namatay yung kanyang anak dahil doon sa pagmimission niya. Their son Samuel similarly died at the age of 6. In fact, of their 9 children, naging 9 po yung kanilang children, only 4 survived until adulthood. Sa kanyang 9 na anak, ang nakasurvive lamang po is 4. Pero sa kabila po ng mga events, ng mga pangyayaring ito, sa buhay ni Hudson Taylor, sinabi niya sa isa sa kanyang mga famous sayings. Sabi niya, Depend upon it. God's work done in God's way will never lack God's supplies. Ibig sabihin, yung pananampalataya niya sa isang Diyos na nagpo-provide, na matapat sa kanyang mga pangako, ito ay nagresulta sa kanya sa kanyang faithfulness. Kaya ito po dapat yung makita natin. Si Kristo ang nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya po ang story ni Abraham at ni Isaac ay hindi lang para makita natin na good example sila ng pananampalataya. Ipinapakita dito ang superiority ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo na nagdala sa atin, hindi po sa lupain ng Kanaan. Yung pangako kay Abraham is the land of Canaan, pero yung pangako sa atin in Christ is not the land of Canaan, but the new creation, the new heavens and new earth. Ito ang katuparan ng pangako kay Abraham na magiging sindami ng buhangin sa dagat at bituin sa langit ang kanyang magiging mga anak. At ito po ay nagpapatuloy. Yung pangako ng Diyos kay Abraham ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Una, ito ay nangyari sa kasaysayan sa pamamagitan ni Kristo, the singular seed of Abraham, the only and true seed of Abraham, at kung sinong mananampalataya sa Kanya ay siya yung mga anak ni Abraham sa pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil anak ka ng isang mananampalataya, kundi dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. At ang katuparan na ito ay sa tuwing mayroon tayong nangyayaring conversion, nangyayari pa rin yung pangako ng Diyos kay Abraham, pero may bago na. Ito ay sa katuparan na ng bagong tipan. At ang gusto ko lang pong encouragement sa inyo na nagsisimula sa ministeryo ng pagtatayo ng iglesia. Even yung ginagawa nyo, kapag may bagong itinatatag na iglesia sa isang lokalidad, ito yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham.
na magiging sindamin ng bituin sa langit at buhangin sa dagat ang kanyang mga anak. At sa pamamagitan ng anak ni Abraham, ng Panginoong Hesukristo, lahat ng pagpapala ng mga bansa ay natatanggap nila sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ang ordinary agent ngayon ng Panginoong Hesukristo, dahil umakyat na siya sa langit, inaantay natin ang kanyang muling pagbabalik. Ang kanyang pinadala niya ay ang banal na spirito, pero ang ordinary agent para pagpalain ang mga bansa ay ang iglesia, kung saan dito natin maririnig ang mga pangako, ang salita ng Diyos. Kaya bagamat maliit pa tayo, nasa mainit tayong lugar, magalak kayo. Katunayan ito ng pangako ng Diyos kay Abraham, na dati si Isaac. Ngayon, nandito tayo, pinag-aaralan natin yung narrative na ito hanggang sa Panginoong Hesukristo. Ito ay encouragement sa atin na ito pala ay katuparan pa rin ng pangako ng Diyos kay Abraham. Nabanggit ko po kanina, totoo yung sinabi ng Diyos na sa pamamagitan ng seed na ito ay manggagaling yung mga pagpapalain ang mga bansa. Wala pong pagpapala na natatanggap ang isang bansa ng labas sa pamamagitan ng mediatorship ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi ni Pablo? All things are made by Him, through Him, and for Him. He reconciled all things in heaven and on earth. All things. Ibig sabihin, lahat pala ng blessing na natatanggap natin, hindi lang salvation blessings, even yung relatively peace sa ating bansa, is ang Panginoong Jesucristo yung nagpo-provide. Kaya tama yung sinabi doon sa pangako. Lahat ng mga blessings sa mga bansa, sa pamamagitan ng seed, doon manggagaling yung mga pagpapala. At sinabi rin ni John Calvin, kapag daw ang isang nation ay lumalabag sa kalooban ng Panginoon, magsesend siya ng mga corrupt, ng mga politicians, ng mga leaders, to judge that nation. At yung opposite din po nito ay totoo. Kapag ang isang bansa ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, may blessings. Yung pong US and England, godless na po sila while may mga mananampalataya pa rin doon. Pero nakikita natin yung blessing pa rin sa England at sa US. Maganda yung sinabi ni Jobut. Alam nyo ba, sabi ni Jobut, na yung mga blessings na nare-receive pa rin ng US at ng England, yun ay pamana ng mga Puritans. Dahil naging faithful yung mga Puritans, dahil doon makikita natin na yung culture is Christianized, pinagpala sila ng Panginoon. Kaya sabi ni Jobut, yung na-acquire the blessing ng US at ng England, galing pa rin yun doon sa faithfulness ng mga Puritans. So, totoo yung sinabi na sa pamamagitan ni Kristo, dito na magmumula ang mga pagpapala. At tandaan po natin, maliit man po tayo, exact, complete representation tayo and agent tayo ng blessing na ito through the ordinary means of grace, through the preaching of the gospel. Kaya nawa, lagi pong maging special ang pagtingin natin sa Lord's Day dahil ito po ay tangible expression ng fulfillment ng pangako kay Abraham, ng katuparan kay Kristo, at ito po ay foretaste ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin.